sa ating lahat? Kasi po lahat ng masaya at nagagalak sa umagang ito, tayong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sige po, pwede ba natin pasalamatan ng ating Diyos? Hallelujah, Lord! O, pinupuri ka namin, O God! Tinataas ka namin, dakilang Diyos, O God! Naniniwala po kami sa umagang ito. Pupunuin mo ang bawat puso namin na may kagalakan sa iyong puso, O God. Hallelujah! Oh, we thank you, Jesus, Lord God. Hallelujah! Sino po ditong sa umaga pa lamang ito nararamdaman na niya ang joy sa kanyang puso? Amen. Yan, pwede pa kitignan yung katabi mo kung masaya siya sa umagang ito. Yan, pwede ba nating ibigay? Sino po dito pag masaya ang isang tao, napapatalon siya? Amen. Pag masaya ang tao, napapasigaw siya? Yan, lahat po ba ito ay masaya na nandito siya sa oras na to? Wala tayo ay sama-samang itaas at dakilain ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Si po itas mo kamangay. Hallelujah! So, lahat na nagagalak, itaas mo ang kamay mo. Hallelujah! O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan.
po, minsan pa natin ibigay ang papuri sa ating Panginoon. Hallelujah, si po ay todo bigay ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y aalay. Luwalhatiin ka mapagkailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya ay naglilingning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya ay naglilingning sa buhay ko. Todo bigay sa lahat ng kamay, todo bigay, sama-sama, todo bigay, luwalhatiin, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang nagtigil, todo bigay, Sa lahat ng nagbibigay, todo bigay. wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y aalay. Luwalhatiin ka mapagkailanman. Sama-sama sisigaw, tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya ay naglilingning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya ay naglilingning sa buhay ko. Todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay, ang papuri, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay. Hallelujah, Lord. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, purihin ka. Oh, salamat, O Diyos, O God. Tunay nga, Panginoon, sa aming pagpupuri. Nararamdaman namin ang iyong kagalakan, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Lord God, hayaan mo na maibigay namin ang tunay na pagpupuri sa iyo, Lord God. Dahil alam namin, Lord God, deserve mo ang lahat ng ito. Kaya, Church, sa oras mong ito, pwede ba nating itaas ang ating mga kamay bilang pasasalamat sa ating Diyos na buhay, nagbigay sa iyo ng tunay na kagalakan, ng tunay na pag-asa. Hallelujah. O, purihin ka, O Diyos, O God. Yes, O God, tanggapin mo ang aming pagsamba, Panginoon. O, purihin ka, O Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Yes, tanggapin mo, Panginoon, ang aming awilin sa iyo. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay lagi sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay,
Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasama. Awitin mo ang Diyos na nagmumula sa puso. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Aming Diyos. Sa habang panahon, ako ay Moses, habang tayo nabubuhay, ibigay mo ang papuri sa Panginoon sa habang panahon. Sa habang panahon, ako ay Habang ikaw ay may hininga, ibigay mo ang sa habang panahon na papuri sa ating Panginoon. Sa habang panahon, sa habang panahon, ako ay sasamba. Aming Diyos. Sa habang panahon, sa habang panahon, ako ay sasamba. Dapat ang Diyos sa habang panahon. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Aming Diyos. Pagdalas tayo sa habang panahon. Ako ay sasamba. Aming Diyos. Salamat o Diyos. Sinapit mo ang Diyos sa aming Hallelujah. Sige, patuloy natin ialay sa Panginoon ang ating the best na pagpupuri. At sabi nga, purihin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Church, kung sa umagang ito pumunta ka sa lugar na to para purihin ang Panginoon, marapat lang na ibigay mo ang iyong buong pusong pagpupuri, ang iyong buong kaluluwang pagpupuri, ang iyong buong lakas na pagpupuri. Dahil ngayon ang panahon na ang Diyos hinahanap niya ang totoong sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan naman. Purihin mo ang Diyos! Purihin mo ang Diyos na nagmumula sa iyong puso. Hallelujah! Come on, give your best clap! The best shout that you can give to the name above all names, sa pangalang Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, napakasarap na magpuri sa iyong presensya, Panginoon. Napakasarap na ialay ang aming mga lakas, ang aming mga buhay para sa iyo, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami, O Diyos, kami nabubuhay para sa iyo. Kami nabubuhay upang purihin ka, upang pasalamatan ka at sambahin ka, Panginoon. Kaya Lord, nais po namin na sa bawat tao na naririto, maibigay po namin sa inyo ang isang karapat-dapat, isang dakilang pagsamba, dahil ito ay para sa inyo, Panginoon. Lord, as we continue to worship you in this place, hayaan mo na dumaloy sa aming puso ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagsamba, Panginoon. Church, pwede bang sa oras na to, sa pagtaas mo ng iyong dalawang kamay, ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, naririto po ako para sa iyo. Sige po, let's continue to talk to the Lord. At habang ikaw ay nagko-commit ng iyong buhay sa Panginoon upang purihin siya, upang sambahin siya ng buong puso mo, ng iyong buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, gumagawa ang Panginoon sa buhay mo. Patuloy ka niyang binabago, pinagpapala, inihahanda ang iyong kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya church, hindi ka lugihan na ialay mo ang iyong buhay sa Panginoon sa umagang ito. Kausapin mo ang Diyos, sabihin mo, Panginoon, ang buhay na to ay para sa iyo. Ang buhay na to ay maglilingkod
ito. Patuloy mong binabago ang aming mga puso. Patuloy mong binabago ang aming mga buhay. At Lord, turuan mo kami na sa bawat araw, masamba ka namin. Mapapurihan ka namin, Panginoon, ang aming buong puso. Lord, naniniwala po kami na sa umagang ito, kumilos ka na. At Lord, patuloy naming pinaniniwalaan ang inyong mga salita. Ang sabi mo nga po, Panginoon, sa Exodus chapter 20 verse 6, lahat ng umiibig sa iyo ay pagpapalain mo hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. At Lord, ang aming pagsambang ito ay isang paraan upang maipakita namin sa iyo na iniibig ka namin, minamahal ka namin. Kaya Lord, naniniwala kami, inihanda mo na ang bukas para sa amin, church. Kung ikaw ang nakatanggap ng salita ng Panginoon na lahat ng umiibig sa Kanya ay Kanyang pagpapalain hanggang sa Kanyang kaapu-apuhan, just clap your hands and give Him thanks. Pasalamatan mo ang Diyos na ikaw ay naging susi para sa susunod na henerasyon na pagpapalain ng Panginoon. Sa susunod na henerasyon na gagamitin ng Panginoon. Sa susunod na henerasyon na magmamahal sa Diyos. At ikaw ang susi, kapatid. Come on! Praise God in your life! Give Him thanks in your life! Yes, oh God, we love you, Lord! And we honor you, God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. We just give you back all the highest praises, glory, honor, and adoration. In Jesus' name, amen and amen. Isang masaya at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship service. Hindi man po tayo magkakasama-sama physically, pero napakabuti po ng ating Panginoon dahil nagbibigay po siya ng iba't ibang paraan upang patuloy po tayong magkasama-sama sa pananambahan sa Kanya. At ngayon sa oras na ito, ihanda po natin ang ating mga puso sa mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid, ang ating assistant of the pastor na si Sister Myla Camp. Good morning po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nanonood ng online service. At siyempre, good morning po sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, mga kapamilya na nanonood din po ng ating online service. Kaya i-focus po natin ang ating isip, ang ating puso sa mensahe pong ibibigay ng ating Panginoon Diyos sa araw nito. Amen po ba? Muli po natin palakpakan ang ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah God. Sige po, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Praise you, Lord. Panginoon Diyos, Ama namin nasa langit, mabuti ka, Panginoon. Mapagmahal ka. Kaya naman sa oras na ito, Lord God, nagpapasalamat kami sa bawat buhay po namin. Salamat sa oras na ito, Lord God, sa araw nito. Dahil alam po namin, Panginoon Diyos, ay makakapakinig na naman po kami ng iyong mga salita na magbibigay ng kalakasan, pag-asa sa aming mga buhay, O God. Kaya naman, Lord, huwag niyo pong hahayaan na masayang po ang oras ng aming pakikinig. Bigyan niyo po kami ng kalakasan upang kami magpatuloy, Panginoon Diyos, na makinig. Buksan po ninyo ang aming mga puso, Panginoon, upang ang mga salita mo ay mag-ugat ng malalim dito sa aming puso. At Lord, inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu na kumilos sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, kailangan po natin mag-focus. Alam naman po natin na kahit saan tayo ngayon, nandun ang presensya ng Panginoon Diyos. Nandun ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kaya wag po natin sasayangin ang oras na ito na makinig sa salita niya. Saluhin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa oras na ito. Dahil alam ko, magiging kalakasan, magiging tagumpay ang mga salita ng Panginoon Diyos sa oras na ito. Amen po ba? So it is hard to live, but it is so wonderful to live with Christ. Amen. Amen po ba? It is hard to live, but it is so wonderful to live with Christ. Tama po ba? Amen, tama po. Napakahirap pong mabuhay dito sa mundo ito. Kung titingnan po natin, kung sa sariling palingin po natin, mahirap ang mabuhay sa mundo. Kung nakikita po natin ang mga bagay, katulad na po ng COVID-19.
ang COVID-19 dumadami sa araw-araw dahil ako po, nalalaman ko po ang lahat ng yan. Dahil frontliner po ako, isa po ako sa mga BXW dito sa EBUS. Kaya alam ko po na dumadami ang mga COVID-19 natin, at may mga namamatay. So, parang nakakatakot. Amen po ba? At saka yung pandemic, dahil po sa virus na dumating na ito, sa pagsubok na dumating sa ating bansa, marami na po ang mga nahihirapan sa buhay ng mga bawat pamilya. Marami po yung nagkaroon po ng pandemic, maraming trabaho ang nawala sa ating mga mamamayang Pilipino, at marami pong naghihirap ngayon sa ating bansang Pilipinas. Amen po ba? At hindi po yun linib sa ating lahat. Alam po natin kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Ang ating bansa ay parang nakikita natin pahirap ng pahirap. Kaya parang ngayon nararamdaman natin parang nakakatakot ng mabuhay. Parang natatakot na tayo kung ano pa yung buhay na darating, yung bukas, kung anong mangyayari sa bukas. Amen po ba? Pero ang sabi po, but it is so wonderful to live with Christ. Kahit po in spite po ng mga nangyayari sa buhay natin, in spite po sa mga nakikita natin, sa mga pandemic na yan, sa COVID-19 na yan, pero napaka-wonderful po ng mabuhay na kasama si Kristo. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Kasi hindi natin iyan na mararamdaman. Alam ko, hindi natin yan mararamdaman dahil kasama po natin ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Hindi po tayo matatakot. Ano man ang mga bagay na mangyayari sa buhay natin, ang mga panganib, hindi tayo matatakot sa mga yan, hindi tayo matatakot sa COVID, hindi tayo matatakot sa pandemic dahil kasama natin ang Panginoon Diyos. Ang sabi nga po sa awit 27:1, "Tanglaw ko'y si Yahweh aking kaligtasan, kaya walang takot kaninuman sa panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agang-agang." Amen po ba? Tanglaw ko ito kapag tayo ay nandun sa sitwasyon na tayo natatakot sa ating pagsubok, mga nangyayari nakikita natin dito sa mundo ito, sa ating bansang Pilipinas, panghawakan natin, manalangin tayo sa Panginoon Diyos na tayo tanglaw kay Yahweh. Siya ang ating kaligtasan. Wala tayong takot kanino man, hindi tayo matatakot kanino man kahit sa virus na yan, kahit sa pandemic na yan, kahit sa anumang klaseng panganib dahil iniingatan tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen? Dahil siya ang mag-iingat, hindi tayo matatakot. Fear not. Hindi yan ang buhay ng isang Kristiyano, ang matakot. Nagiging matapang ang buhay ng Kristiyano dahil alam natin na ang Diyos ay sumasa atin. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. At habang binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay dito sa mundo ito, we need to be strong. We need to be stand firm. At kailangan po tayo maging courageous, matapang. Iyon dapat ang makita sa atin ng mga tao. Ito dapat ang makita sa atin ng ating Panginoon Diyos. Dahil ito, kapag ito ang nakita niya sa atin, ang ibig sabihin, tayo may pananampalataya sa Kanya. Tayo'y nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kapag pinanghawakan po natin ang Kanyang mga salita, kailangan po natin maging matatag, maging matapang, at maging malakas. Pero, hindi po natin magagawa ang lahat ng ito sa ating pansarili lamang. Amen po ba? Kasi may limitasyon tayo. Minsan mahina tayo. Minsan natatakot tayo. Minsan hindi po tayo nagiging matapang. Kaya magagawa lang po natin ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Na makikita po natin sa Philippians 4:13. Ito po ang sinasabi ni Paul. Sinasabi po ni Paul noong po siya ay nakakulong. At isinusulat po niya ito sa mga Kristiyano Philippi sa mga taga-Filipos. Ang sabi, "I can do all things through Christ who strengthens me." So, kung tutuusin, gasgas na po ang verse na to at marami po sa lahat ng mga Kristiyano na pinanghahawakan ang salitang ito. Kapag tayo nanghihina, ang sinisig
sinisigaw natin, I can do all things through Christ who strengthens me. Ito po ang ating pinanghahawakan. Ito po means ang marami sa lahat ng mga Kristiyano, ito po ang kanilang life verse. Kapag ang ibig sabihin ng life verse, pag ito ang sinisigaw mo, nagkakaroon ka ng buhay, nagkakaroon ka ng pag-asa, kasi ang Panginoon Diyos lamang ang tanging makakapagbigay ng ating kalakasan sa tuwing tayo nanghihina. Pero marami sa atin o sa mga Kristiyano na hindi pa ganyan na naiintindihan ang verse na ito. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng verse na ito? Minsan po may mga maling interpretasyon po tayo. So that's, for example na lang po, kung estudyante ka, at nag-exam ka, tapos ito ang pangahawakan mong verse. At sasabihin mo, I can do all things through Christ who strengthens me. So kahit hindi ako mag-aaral ng leksyon, kahit hindi ako magre-review, magpapasa ako kasi si Lord, bibigyan niya ako ng lakas upang mapagtagumpayan ko ang lahat ng ito. Ganun po ba? Mali po ang ganung interpretasyon. Kung hindi, o kaya naman, mayayaman ako dahil bibigyan ako ng lakas ng ating Panginoon Diyos. Pero kung hindi ka kikilos, kung hindi ka gagalaw, hindi ka magkakaroon ng lakas. Ang ibig sabihin, may gagawin ka muna bago ibibigay ng Panginoon Diyos yung lakas na yon. Paano kanya bibigyan ng lakas kung wala kang ginagawa? Paano kanya bibigyan ng lakas o tagumpay o lakas na nanggagaling sa kanya kung hindi ka gumagalaw? Siyempre, tutulungan ka ng Panginoon Diyos kung gagalaw ka. Mag-aaral ka, o alimbawa, wala kang trabaho, o magkakaroon ka ng trabaho, kasi tutulungan ka ng Panginoon Diyos at bibigyan ka ng lakas. Amen. Amen po ba? So, para maintindihan po natin ang Philippians 4:13, pwede po bang bumalik muna, puntahan po muna po natin ang Philippians 4:12. Babasahin ko po. Ang sabi po doon sa Philippians 4:12, ang sabi po, alam ko kung paano maghikahos. Ito po ay sinasabi ni Paul. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, o ang managana o ang maghirap. Ulitin ko po. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. So, ang unang part po nun, ang first part, alam ko kung paano maghikahos. So, si Paul po, naranasan na niya kung paano maghikahos. Naranasan na po niya kung paano maghirap. So, sa buhay po natin, sigurado, naranasan na po natin kung paano maghikahos. Naranasan na po natin kung paano tayo maghirap. Lahat po naranasan na natin yan. Lahat po nakaranas na ng ganyan. Amen po ba? At sa second part po na sinasabi ni Paul, alam ko rin kung paano managana. So, alam din ni Paul o naranasan na rin po niya kung paano managana. So, sa ating buhay, naranasan na rin po natin ang managana. Ako, kayo, at tayong lahat, naranasan na rin po natin ang managana. So, yun lang po nakakain tayo ng Jollibee. Naranasan na natin masagana. Amen po ba? Yung makapaglibre tayo sa ating mga, ang makapaglibre po tayo sa ating mga kapatid o kanya namang mga kaibigan, nananagana na tayo. Kasi nakakapaglibre ka. Kapag nakakapaglibre ka, ibig sabihin, sobra-sobra na yung mga pera mo. Amen? At ano pa po? Kapag nakakatulong tayo sa iba, financially, materially, o naman mga bagay na yan. So, ibig sabihin, kapag nakakatulong tayo, may sobra-pos para sa atin. So, yung third part, ang sabi po ni Paul dun sa third part, ang sabi niya, so, tayong lahat po, naranasan natin na maghikahos. Tayong lahat, naranasan na natin ang managana. So, sa third part po, sinabi ni Paul dun sa Philippians 4:12, ang sabi niya, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. So, ang ibig sabihin, may sikreto po si Paul
Meron siyang natuklasan na sikreto para mapagtagumpayan niya yung minsan nagugutom, yung nananagana, mabusog, ang managana o manghirap, para mapagtagumpayan niya ang lahat ng ito, meron siyang sikreto. Gusto po ba ninyo malaman kung anong sikreto ni Paul? Yan, ang sikreto po ni Paul ay contentment. Naging sikreto ni Paul ang contentment, kaya napapagtagumpayan niya ang lahat ng mga bagay na pagsubok sa buhay niya, yung nagkukulang siya, naghihikaw siya, yung nagugutom siya, yung nawawalan siya. So alam niyo po, ang lahat ng ito ay napagtatagumpayan ni Paul dahil po yan sa contentment. So ang sabi ni Paul, contentment is the key. Nang dahil po sa contentment na yan, nagkaroon po siya ng kapayapaan sa buhay. Ano man po mga pagsubok, ano man po mga pagsubok natin sa buhay, kung tayo po ay kontento sa buhay natin, magkakaroon po tayo ng payapang buhay. Kaya kung ano man ang meron tayo sa buhay natin, maliit man yan, o malaki man yan, maging kontento tayo. Maliit man yan, konti man lang, dapat tayo maging kontento. Bakit? Kahit maliit na bagay lang yan, kahit maliit na bagay pa rin yan, galing pa rin yan sa ating Panginoon Diyos. Amen! Kaya sabi nga, dahil alam natin na si Lord, dahil galing pa yan kay Lord, at alam natin, sa araw-araw na ating buhay, alam ng ating Panginoon Diyos kung ano ang ating mga pangangailangan. At sabi nga, meron tayong pagising natin sa umaga. Napakapalad po natin. Pagising natin sa umaga, humihinga tayo. At pagkatapos, meron tayong kakainin, meron tayong susuotin, meron tayong bahay. Amen po ba? It means po, binibless po tayo ng ating Panginoon Diyos. Kahit na maliliit na bagay lang yan kung titingnan natin, pero sa ating Panginoon, napakalaking bagay na ipinagkakaloob po ng ating Panginoon Diyos ang mga biyayang yan. Kasi nakikita natin kung paano tayo i-bless ng Lord. Kaya po maging kontento tayo kahit na po sa mga maliliit na bagay lang yan. Galing pa rin yan sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi po at maliliit po ang mga bagay na yan, ay hindi na tayo kayang bigyan ng ating Panginoon Diyos o hindi kayang tumbasan ng ating Panginoon Diyos ng mga malalaking bagay, ng mga malalaking pagpapala. Amen? Kayang tumbasan ng Panginoon Diyos ang mga maliliit na bagay na yan. Kaya lamang po tayo binibigyan ng ating Diyos sa maliit na bagay muna. Tinuturuan muna tayo ng Panginoon Diyos na makontento tayo sa maliit na bagay. Siyempre po kapag inumpisahan ng Panginoon Diyos ang laking pagpapala, biglang yaman ka. Tapos ngayon, biglang wala ka. Ano po ang gagawin mo? Hindi ka na makukontento kasi dati mayaman ka. Dati napakarami ng meron ka. Dati sagana ka. Pero biglang pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos na nawalan ka, na konti na lang yung mga biyaya mo. Hindi ka makukontento sa buhay mo kasi sanay ka dun sa marami kang pagpapala o masagana ka sa buhay mo. Kaya nga, inuumpisan tayo ng ating Panginoon Diyos dun sa maliit na bagay pa lamang upang tayo ay maturuan sa pagiging kontento o contentment. Magiging kontento tayo at pagbigyan tayo ng ating Panginoon Diyos ng malaking pagpapala, yun ay sigurado ko, mas lalong matatanggap natin at mas lalong makakapagpasalamat tayo sa Panginoon Diyos at makukontento na tayong buong buo sa ating buhay. Amen po ba? At dahil kung hindi ka makukontento sa mga bagay na meron tayo ngayon, alam niyo, church, kung hindi tayo makukontento sa mga bagay na meron tayo ngayon, alam niyo po ba kung anong kalalabasan natin? Kung wala tayong kakontentuhan sa buhay natin? First, magiging greedy po tayo. Pag hindi ka kontento, magiging sakim ka. Bakit po?
natin. Kahit na meron na tayong, kahit na nagkakasala na tayo, kahit may mga nasasaktan na tayo, ganyan tayo kasatin pag hindi tayo nagiging kontento. Amen? Lahat gagawin natin. Wala akong pakialam. Wala tayong pakialam kung sa mga ginagawa natin ay nagkakasala na tayo. Wala tayong pakialam kung sa ginagawa natin nasasaktan na natin ang iba. Basta ang importante, makuha ko ang gusto ko. Ang gusto ko, meron akong ganyan na katulad niya. Kasi ganito lang ang sa akin. So magiging sakin na tayo. Gusto ko kung ano meron siya, meron ako. Maninira ka na. Ganyan po ang tao. Ay, alam mo ba si ano? Alam mo ba si ganyan? Kasi bakit ka naninira? May layunin ka para mahutot mo o para magkaroon ka dun sa taong yun. Kaya ka naninira kung minsan, kaya nagiging sakit tayo. May nasasaktan ka na, may nasisira ka na, at sa huli, nagkakasala ka na sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? At ano pa? Ano pa po ang mangyayari sa atin kapag tayo ngayon ay, hindi po tayo nagiging kontento sa buhay po natin kung ano meron natin. Pangalawa, complaining. Nagiging mareklamo na tayo sa buhay natin. Mapagreklamo na tayo. Amen. Palagi ka na lang nagko-complain. Complain dito, complain doon. Wala nang nangyayaring maganda sa buhay mo dahil sa kaka-complain mo. Nagiging reklamador ka na sa buhay mo. Halimbawa po, nandiyan may kulang ka na. Inihaw na, ang sabi, Nay, ano pong ulam natin? Tanong ng anak mo. Ikaw ng nanay, sasagot ka, inihaw na. Ang saya-saya ng anak mo, yay! Inihaw ang ulam ko. Ang ulam namin. Pagbukas mo dun sa kaldero, ang ulam mo pala, inihaw na tuyo. Nagreklamo ka na ngayon dahil inihaw na tuyo lang ang ulam mo. Kaya hindi ka na kontento sa buhay mo kasi inihaw na. At least meron kang inihaw na tuyo. Meron kang ipapartner sa kanin mo. Ang importante doon, may kanin ka. Church, maraming mga tao ngayon dito sa mundong ito na kahit inihaw na tuyo, wala silang pambili. Mga kabataan, kung ano man po yung mga inihain ng mga magulang ninyo sa lamesa o sa hapagkainan, huwag po tayong mag-complain. Maging kontento po tayo kung ano po yung inihapag ng ating nanay. Kasi hindi niyo rin po alam kung saan kumuha ng pera ang nanay niyo para ipaulam sa inyo. Amen po ba, mga kabataan? Kaway-kaway naman dyan. Amen po ba? Kaya maging kontento tayo kung anong meron tayo. Huwag tayong mag-complain ng mag-complain. Paano ka bibigyan ng Panginoon? Kasi nga, inihaw na tuyo na muna ang ibigay ng Diyos sa'yo. Sakaya na yung inihaw na baboy. Para matuto kang maging kontento kung anong meron ka ngayon sa hapagkainan ninyo. Amen po ba? So church, mga kabataan, mga tatay, mga nanay, lahat tayo, bawal mag-complain. Ito po ang nagiging bunga kapag tayo ay walang kakontentuhan sa buhay. Hindi ka mapagpasalamat sa anong meron ka. And ano pa po? Ano pa? Dahil palagi kang nagko-complain, eto ngayon, nagkakaroon na ng kasiyahan ng kagalakan ng puso mo. Nagiging unhappy ka na. Hindi ka na tumatawa. Ang hirap mo nang patawanin. Wala ka nang tatawa sa buhay mo. Ang tawag ko po sa mga hindi marunong mag-smile is walang tatawa. Ngayon, kung wala kang kakontentuhan sa buhay mo, wala kang tatawa. Napakahirap, amen po ba? Nawawala yung ganda na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Nawawala yung ningning. Di po ba? Kailangan ang Kristiyano na kahit tuyo lang ang ulam, masaya ka pa rin. Kahit inihaw na tuyo ang ulam mo, masaya ka pa rin. Kasi ang ibig sabihin nito, may pinambili ka ng tuyo. Ano man ang mga nandun tayo sa buhay natin, ano man meron tayo mga bagay, maliit man yan, dapat masaya pa rin tayo. Kapag kontento ka, kapag tinanggap mo yun,
ngayon, kung anong meron ka, magiging masaya ka. Amen po ba? Since sinabi ni Paul na contentment is the key, saan natin ngayon hahanapin ang contentment na yon? O sinabi ni Paul, contentment is the key. Saan natin ngayon hahanapin ang contentment na yon? Doon ngayon papasok ang Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Babalikan po natin. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all. Lahat magagawa ko. Magagawa kong maging malakas. Magagawa kong maging matatag. Magagawa kong maging matapang dahil kay Kristo. Lahat magagawa natin. Amen po ba? We can find contentment in Jesus. Kasi ang lahat magagawa po natin. Amen? Kasama natin si Kristo. Ang lahat. Pero hindi, ang sabi nga po dun sa una, hindi po natin magagawa ang lahat ng ito kung wala si Kristo sa buhay po natin. At magagawa po natin ang lahat ng ito dahil kay Kristo. Amen? So, ang ibig sabihin nito, we can find contentment in Jesus at dahil makakakita po tayo ng kakontentuhan sa ating Panginoong Jesus, so Jesus is enough. So, ang ibig sabihin po ng Philippians 4:13, Jesus is enough. Sapat na ang Panginoon Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Sapat na siya sa kalungkutan natin. Sapat na siya sa mga bagay na kung wala sa atin. Sapat na siya sa ating kahinaan. Sapat na siya sa ating pagkatakot. Sapat na siya sa ating mga kakulangan sa buhay. Yan po ang ibig sabihin ng Philippians 4:13. Ang ibig sabihin natin, kung wala si Kristo, ay wala po tayong magagawa sa ating buhay. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Ang sabi po sa Corinthians 12:9, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng mga pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So, ibig sabihin, mahina, ang ibig po sabihin, yung mga pangangailangan natin, kung yung wala natin, may sakit ka, nagkaroon ka ng sakit, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon. Ang ibig sabihin, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, ang tulong ko ay sapat na. Ano man ang nararanasan mo ngayon, ano man ang nararamdaman mo ngayon, ano man ang pangangailangan mo ngayon, ano man ang wala ka sa buhay mo. Wala ka man boyfriend ngayon. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, ang tulong ko ay sapat na. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Mapagmahal siya, kalugod na ng Ginoo. Siya sapat na sa buhay po natin. Kaya nga po maging kontento ka na mayroon kang Diyos ngayon. Kung wala ka, kung ano man ang wala ka, kung ano man ang pagsubok na mayroon ka ngayon, makontento ka na mayroon kang isang Diyos sa buhay mo. Biruin mo, Diyos na mayroon ka sa buhay mo. Biruin mo, Diyos na mayroon tayo sa buhay natin. Ibig sabihin yan, ang lahat ng pangangailangan mo, ang Diyos ang magbibigay nun. Hindi siya madamot. Tandaan natin, church, ang Panginoon Diyos ay hindi madamot. Ang lahat ng pangangailangan natin ay kaya niyang ibigay. Amen? Ang lahat ng pangangailangan natin, hindi tayo pwedeng sumandig. Hindi natin pwedeng sabihin, sapat na ang pamilya ko. Sapat na ang tiyahin kong mayaman. Sapat na ang gobyerno. Sapat na ang malalapitin ko. Hindi. Ang sabihin natin, ano ba ng mga pagsubok natin sa buhay, sapat na ang Diyos sa buhay natin kasi ang mga yan, limited lang yan ang may tutulong ng sanlibutan nito.
kinatakutan mo ngayon. Kaya church, sapat na ang ating Panginoon Diyos. Kaya napaka-wonderful na mabuhay sa mundo ito. Napakasayang mabuhay na kasama natin si Jesus Christ. Amen! Napakasayang mabuhay na kahit na marami tayong pagsubok kasi alam natin ma-overcome po natin ang lahat ng ito dahil kasama natin ang ating Panginoon Diyos. We must be content of what we have to Jesus. Kailangan natin makontento sa ating Panginoon Diyos. Makontento tayo na tayo ay mayroong isang Panginoon Diyos. Alam po natin, Jesus is enough. Naniniwala po ba kayo na si Jesus Cristo ay enough na sa lahat ng ating mga pangangailangan? Tingnan po natin ang una. Ito pa po ang may bibigay ng ating Panginoon Diyos. Ito po Jesus is enough to us to have peace of mind. Naniniwala po ba kayo? Sapat na ang ating Panginoon Diyos upang tayo magkaroon ng peace of mind. Amen. Ang sabi po sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Meron tayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, ang sabi ng ating Panginoon Diyos. Kaya magkaroon kayo ng mapayapang kaisipan. Huwag ninyong iisipin na palagi, huwag kayong nakafocus sa mga pagsubok natin. Huwag ninyong iisipin ang lahat ng mga pagsubok na yan, mga problema na yan. Huwag mong iisipin kung anong dumating na problema sa'yo. Huwag mong iisipin ang mga pagsubok na hindi pa naaalis sa buhay mo. Ang iisipin mo, ang Diyos, ang sabi niya sa'yo, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. At huwag tayong matatakot sa sanlibutan ito dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoon Diyos ang sanlibutan ito. Huwag tayong matatakot sa COVID-19 dahil alam natin na pagtagumpayan na ng Panginoon Diyos ang sanlibutan ito. Huwag tayong matatakot sa pandemic na pagtagumpayan na ng Panginoon Diyos ang sanlibutan ito. Yan ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Amen! Kaya magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating isipan. Huwag natin iisipin, naku, ayaw kong lumabas, naku, ayaw kitang kasama, naku, ayaw kong may kasalamuha, baka mahawa ako ng COVID. Hindi ka matatahimik, hindi ka magkakaroon ng peace of mind kapag yan palagi ang iniisip mo. Amen po ba? Sapat na ang Panginoon Diyos upang tayo'y magkaroon ng peace of mind. Sabi niya, sabi ng Panginoon Diyos, kayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. So, tayong nakipag-isa kay Hesus Kristo, tayong nakipag-isa sa Kanya, binigyan na tayo ng kapayapaan. Binigyan na niya tayo ng peace of mind noon pa man. Kaya ito'y isabuhay natin, panghawakan natin sa ating buhay. Amen! Ano pa po? Jesus is enough for us to have positivity in life. Pagiging positibo sa buhay. Napakaganda po, di ba? Sapat na ang ating Panginoon Diyos upang bigyan tayo ng positivity in life. Upang bigyan tayo ng pagiging positibo sa buhay. Nang dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, nagkaroon tayo ng positibo sa ating buhay. Ang sabi po ng Roma 8:28, alam naman natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sino ang mga tinawag? Tayo. Sino ang mga nagmamahal kay Kristo? Tayo. Sino ang kasamang gumagawa ng Diyos?
Huwag natin isipin na hindi ko kaya ito. Huwag natin isipin na mahina ako. Ang isipin natin magagawa natin ang lahat ng ito dahil kasama natin gumagawa sa buhay natin ang ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ayan, amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Kasama natin ang ating Diyos. Ulitin ko, kasama natin ang ating Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Kaya huwag tayo maging negatibo. Huwag natin iisipin na hindi tayo yayaman. Huwag natin iisipin na hindi tayo matatapos ng pag-aaral. Huwag natin iisipin na hindi mababago ang buhay ng ating mga kasambahay na wala pa kay Kristo. Huwag natin iisipin na hindi gaganda ang bahay natin. Huwag natin iisipin na ganito lang ako. Tandaan natin, God is enough. Enough na si God, si Jesus Christ sa buhay natin upang mapangyari ang lahat. God is enough para sa lahat ng ating mga pangarap. Amen po ba? Ang lahat ng ito'y mangyayari dahil alam natin na kasama natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Ano pa po? And last, Jesus is enough for us to have a grateful heart or a thankful heart. Enough na si Jesus upang tayo magkaroon ng mapagpasalamat na puso. Isang mabuting puso. Amen po ba? Napakahalaga po na sa bawat nangyayari sa buhay natin ay tayo'y mapagpasalamat. Kasi enough na nga si Jesus eh. Alam naman natin na si Jesus lang ang pag-asa natin. At kapag pinahintulutan niya ang mga bagay, mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin, alam natin si Jesus ang magiging katulong natin. Alam natin kapag ang mga pagsubok na ito ay katulong natin ang Panginoon Diyos. Siya ang lalaban, siya ang mangunguna sa atin sa lahat ng pagsubok natin. Amen po ba? At kapag napagtagumpayan po natin ang lahat ng mga pagsubok na yan, makikita po natin kung gaano kadakila ang Diyos. Amen? At dapat po natin pasalamatan ang mga pagsubok na yan. Dahil sa mga pagsubok na yan, mahahayag ang ating Panginoon Diyos. Magiging malaking testimony sa iyo yan. Ano man ang pagsubok na meron ka ngayon sa oras na ito. Magpasalamat ka sa Panginoon Diyos dahil sa iyo niya binigay yan. Dahil malaking testimony yan na ihahayag mo sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen po ba? Kaya be thankful. Be grateful. Maging mapagpasalamat ang puso ito. Sabi nga po sa Colossus 3:15. Sapagkat, ang sabi po niya sa Colossus 3:15, at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Magpasalamat kayong lagi. Uulitin ko, magpasalamat kayong lagi. Ang sabi niya, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo. Ang sinabi niya, panatilihin ninyo ang kapayapaan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos, na ipinasok niya dyan sa inyong puso, na itinatak niya dyan sa inyong puso. Panatilihin po natin. Huwag po natin hahayaan na sa mga pagsubok na yan, maaalis po yung kapayapaan. At kapag naalis yan, hindi ka na matututong mapagpasalamat. Maaalis na yung grateful heart mo, yung mapagpasalamat mo puso, maaalis yan kapag ang kapayapaan ay naalis sa puso mo. Bakit maaalis yan? Kasi nakafocus ka sa mga pagsubok na nasa harapan mo. Hindi mo tinitingnan na mas malaki ang Diyos na nasa harap mo. Amen po ba? Ang sabi niya, magpasalamat kayong lagi. Lagi. Amen po ba? Sabi niya, 3 times prayer. 3 beses tayo pwedeng manalangin. Pwede rin naman po tayo, hindi lang po tutuusin. Hindi lang po tayo 3 beses dapat manalangin, magpasalamat sa Panginoon Diyos. Pagkising mo sa umaga, pag kumain ka, amen po ba? Umaga, tanghali, at gabi, kakain ka. Kung
tayo dapat 3 times a day manalangin. Pero ito lamang ang nais ng Panginoon Diyos. Magpasalamat ka, pagising mo sa umaga, katulad nga po ng sinabi ko, may hininga ka, may damit, may susuotin ka, may kakainin ka, may bahay ka, may tubig na ka nagagamitin, na sa ibang mga tao, hindi nila nararanasan yan. Tayong lahat, nararanasan natin yan. May pagkain tayo, may tubig ka, may kuryente ka, may bahay ka, pero sa ibang mga tao, hindi lahat nararanasan yan. Kaya magpasalamat tayo lagi. Hanggat pwede lang, di po ba? Sa lahat ng mga isusubo mo sa pagkain mo, thank you Lord. Sa lahat ng mga hakbang mo, sa bawat segundo ng buhay mo, thank you Lord. Kaya dapat napagpasalamat tayo palagi. Hindi lang dun sa binibigyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Hindi lang dun sa masaya ka. Hindi lang dun sa hindi ka nahihirapan. Pero kahit nahihirapan ka, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon Diyos dahil ito ang utos niya. Magpasalamat kayong lagi. Ano pa po? At sabi niya, ang sabi pa po sa 1 Thessalonica 5:18, ang sabi pa po, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo, Jesus, ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Ano po ang ibig ng Diyos? Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo, Jesus, ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Lahat ng pangyayari. Masaya ka man ngayon, malungkot ka man ngayon, may sakit ka man ngayon, wala ka man pera ngayon, mahina ka man ngayon, wala ka man ulam ngayon, inihaw na tuyo lang ang ulam mo ngayon, magpasalamat ka lagi. Lahat pasalamatan mo yan. Lahat sa pasalamatan mo, ito ang nais ng ating Panginoon Diyos na ang lahat ng pangyayari ay pasalamatan natin sa Kanya. Bakit? Dahil ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, pinapahintulutan ng Panginoon Diyos yan. At hindi niya pinapahintulutan yan upang hindi natin ikabubuti. Pinapahintulutan ng Panginoon Diyos po yan dahil sa ating ikabubuti. Amen? Kaya tandaan po natin, enough na si Jesus Christ na meron tayong peace of mind. Enough na po si Jesus Christ na mayroon tayong positivity sa ating buhay. Enough na po si Jesus Christ na mayroon po tayong grateful heart o isang mapagpasalamat na puso. Dito po tayo magtatapos. So, magagawa po natin ang lahat yan. Magkakaroon po tayo ng lahat ng yan kung uunahin po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay po natin. Dito sa verse na ito, magtatapos po tayo. Ang sabi po sa Matthew 6:33, ang sabi po sa NLT, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Ulitin ko po. Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Ang sabi niya, hanapin ang kaharian ng Diyos, higit sa lahat. Bago mo hanapin ang lahat, bago mo isipin ang ulam mo sa umaga, bago mo isipin kung anong ipapakain mo sa pamilya mo, bago mo isipin o iplano ang lahat ng mga gagawin mo sa buhay mo o sa maghapon, unahin mo muna ang ating Panginoon Diyos. Unahin mo muna siya. Praise Him. Worship Him. Siya ang unahin mo sa buhay mo, sa puso mo, pag-isip mo sa umaga, ito siya, sampayin mo siya, purihin mo siya sa buhay mo, awitan mo siya, pasalamatan mo siya, ihayag mo ang pag-ibig mo sa Kanya, iparamdam mo ang pag-ibig mo sa ating Panginoon Diyos. Alam mo, church, kapag inuna natin ang ating Panginoon Diyos, ito ang hinihingi niya. Seek the kingdom of God above all else. Ano ang pangako niya? At ang sabi pa niya, bago doon sa pangako niya, and live righteously. Mamuhay ka ng matuwid.
sumagitan po natin na mamuhay na matuwid. Huwag po natin laging pinangahawakan sa buhay natin na tao lang po tayo. Totoo po yun, tao lang tayo. Mahina tayo, pero huwag po natin panghawakan yan sa buhay natin. Dahil ito ang nais ng ating Panginoon Diyos, unahin mo siya at mamuhay ka ng matuwid. Pag sumagitan po natin hanggat maaari. Pero, alam niyo po ba, napakahirap mamuhay ng matuwid kung hindi po natin uunahin ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, live righteously. And ito po ang pangako niya. Kapag inuna mo ang Panginoon Diyos, kapag namuhay ka ng matuwid, ito ang pangako ng ating Panginoon Diyos. And He will give you everything you need. Amen po ba? Ang Diyos ay sapat na. And He will give you everything you need. Ibibigay ng Panginoon Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Amen. Kaya gawin natin na unahin natin ang Panginoon Diyos at mararamdaman natin, makikita natin, magiging sapat na ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos at sa oras na ito, pasalamatan natin ang Panginoon Diyos sa oras na ito. Hallelujah, God. Panginoon Diyos, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa oras na ito. Salamat sa salita mo, Panginoon Diyos, na yung ibinigay sa oras na ito na naging kalakasan po sa amin. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, patawarin niyo po kami kung tinitingnan po namin ang lahat ng mga problema po namin. Kung nakafocus kami, hindi po namin tinignan na sapat ka na sa buhay po namin. Kaya Lord, salamat O God. Alam po namin na naman ang mga pagsubok na darating sa buhay po namin, lahat ng mga pagkukulan sa amin, ang kahinaan po namin, Panginoon Diyos, ang mga pagkukulan po namin sa lahat ng mga bagay-bagay, o ano man po, Panginoon Diyos, yung wala kami, Lord. Lord, alam po namin, sapat ka na sa buhay po namin. Alam po namin, Panginoon Diyos, ikaw lang ang aming kailangan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng payapang pag-iisip. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na maging positibo kami sa buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na maging grateful po kami o maging thankful po kami sa buhay po namin o ang puso namin ito, Panginoon. At tulungan niyo din po kami, Panginoon Diyos, na ikaw ang unahin po namin sa buhay po namin upang maranasan po namin ang iyong pangako na ibibigay mo ang lahat at maranasan ka namin, Panginoon Diyos, na maging sapat ka na nga po sa buhay po namin, O God. Thank you, Lord. Thank you po sa lahat ng mga anak mo na nakarinig ng iyong salita, Lord God. Alam ko po, nagkaroon po sila ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, at panibagong buhay, Panginoon, sa pamamagitan nga po ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa aming pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito na ang panahon, ito na ang pagkakataon ng tunay na pagsamba at pagsunod sa Kanya, ang ngalan ni Jesus. Ating hanap na nunubos ay ating ihahayag sa mundo'y tatanyag na lalapit ang pagbabalik at paghahari ng Diyos. Tayo na sa presensya niya, Panginoon, andito na kami. Sumasamba, sumasamo, pinupuri
nating idulog at ipanalangin ang ating bansang Pilipinas sa ating Panginoon. Tayo po ay lahat ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, aming Diyos na banal, na makapangyarihan at tapat sa aming lahat. Kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo. Ikaw ay kinikilala po naming Diyos na makapangyarihan at may likha ng sanlibutan. At tunay nga, O Lord God, na sa oras na ito, heto ang aming mga puso na lumalapit at nagmamakaawa sa iyo. Kami po ay humihingi ng tulong sa iyo sa kinakaharap ngayon, hindi lamang ng buong mundo, pati na ang aming bansang Pilipinas. Lord, kami po, O Lord God, ay tulungan mo. Tulungan mo, O Lord God, yung aming mga leaders, ang aming presidente, hanggang sa mga barangay captains ng bawat lugar, Panginoon. Kayo po, O Lord God, ang magbigay sa kanila, O Lord God, ng karunungan na kung paano, O Lord God, na makakatulong upang maresolba na ang pandemyang ito, O God. At Lord, amin pong, O Lord God, hinihiling na bigyan niyo po sila ng pusong may banal na takot sa iyo, Panginoon, upang pamunuan po nila ng may buong pagmamahal at ng katapatan yung mga lugar na kanilang pinangungunahan. Ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ang pumili at nagluklok sa kanila, O Lord God, upang gamitin mo po sila para makatulong sa pagpapaunlad ng aming bansa at ng mga lugar na kanilang pinangungunahan. Tulungan niyo po, O Lord God, yung aming bansa na kahit sa gitna ng pandemyang ito ay marami pa rin po, O Lord God, na mabuksan, O Lord God, na maraming opportunities, O Lord God. Tulungan niyo po, Panginoon, ng mga bawat companies, O Lord God, na O Lord God, dumaranas ng crisis, O Lord God, ng financial crisis. Kayo po ang magbalik, O Lord God, ng kanilang mga riches upang marami po sila pa, Panginoon, matulungan sa kanilang mga empleyado na makapagpatuloy na magtrabaho. Dahil, Lord, ang lahat ng Pilipino nangangailangan, Panginoon, O Lord God, ng pagkakakitaan upang masustentuhan, O Lord God, masustain yung pangangailangan ng kanilang bawat pamilya. Tulungan niyo din po ang bawat isa sa amin, ang mga bawat Pilipino, O Lord God, na maging productive, Panginoon, O Lord God, na hindi po magiging hadlang, O Lord God, yung pandemyang ito na aming kinakaharap upang, O Lord God, hindi po kami magpatuloy, O Lord God, sa paghahanap buhay, Panginoon. Kaya Lord, bigyan niyo din po ng wisdom yung lahat ng mga Pilipino upang, O Lord God, na magkaroon din po, O Lord God, ng iba't ibang source of income, Panginoon, upang matugunan ng pangangailangan ng aming mga pamilya, O Lord God. At Lord, ang aming pong, O Lord God, inilalapit sa iyo ang Ebus chapter. Lord, alam ko, Panginoon, mahal mo ang Ebus chapter, O Lord God. At amin pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming mahal na pastor. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanyang buhay, magpala sa mga nasa ng kanyang puso, hindi lamang para sa kanyang pamilya, Panginoon, kung hindi, O Lord God, sa aming chapter, O Lord God, sa church na kanyang pinangungunahan at iyong ipinagkatiwala sa kanya, Panginoon. Lord, dinggin mo yung kanyang mga panalangin, Panginoon, O Lord God. Dahil alam po namin, O Lord God, na Lord, dinidinggin mo ang panalangin ng taong patuloy, Panginoon. Kaya Lord, ang aming pong pinapanalangin ay bigyan niyo po siya, O Lord God, ng karunungan at ng malakas na pangangatawan upang patuloy na magampanan niya, O Lord God, yung, O Lord, pinagkatiwala mong tungkulin sa kanya bilang, O Lord God, na nangunguna sa aming iglesia, Panginoon, O God. Amin din pong itinataas sa iyo, O Lord, yung lugar ng Ebus, Panginoon. Kayo po, O Lord God, ang magbigay din ng karunungan sa aming barangay captain, Panginoon, na sa mga konsehales niya, maging sa mga BHWs, Panginoon, na patuloy, O Lord God, na ginagamit mo upang makatulong, Panginoon, sa pagsugpo ng pandemyang ito, Panginoon. At amin din pong itinataas sa iyo, Panginoon, yung aming mga kapatid na nakahiga ngayon sa banig ng karamdaman. Kami po, O Lord God, ay nananalangin para sa kanilang kagalingan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na nagbigay ng kanilang mga buhay, at alam po namin, Ikaw ay tapat at kayang-kaya mo, Panginoon, na panumbalikin or higit pa sa kalakasan na meron sila noon, O Lord God, ay kaya mong ipagkaloob ito, O Lord God, sa kanilang katawan, Panginoon, O Lord. Alam po namin na sa iyo ay walang mahirap, Panginoon. Ang buhay ay kaya mong ipinagkaloob, O Lord God, yung Panginoon, O Lord God, yung milagro ay sa iyo nang gagaling. Kaya alam po namin at naniniwala po kami sa taong may pananalig, sa taong may pagmamahal sa iyo, Panginoon, ay nakahanda ka na sila'y saklolohan at tulungan. At alam po namin na hindi mo sila iiwan ni pababayaan, Manong God.
Kaya Lord, sa amin pong pinanalangin, O Lord God, sa oras na ito, Panginoon, ay amin na pong inaangkin ang katagumpayan sa lahat ng ito, Panginoon. Dahil Lord, alam po namin, Ikaw ay tapat at Ikaw ay mapagmahal na Diyos, at alam po namin, hindi mo po kami pababayaan at hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Maraming pong salamat. Ito pong aming samod dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang magandang umaga po sa atin mga kapatid, at salamat po nakasama namin kayo sa ating pagsamba ngayong linggo pong ito. Bagamat tayo po ay naka-online lamang, pero hindi po natin matatawaran ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. At alam po natin, walang makakapigil sa ating Panginoon sa kanyang gustong gawin sa kanyang mga anak. Kaya kapatid, kahit ano po yung ating sitwasyon man po ngayon, wag po tayong mag-alala. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa atin. Kaya ang paalala po niya sa atin, be strong, be at peace, and be thankful. Nais po ng Panginoon na makita natin ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Sabi nga po, di ba, sa kanyang mensahe kanina, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthens me. Kapatid, si Jesus lamang ay sapat na upang tayo ay maging matagumpay. Si Jesus lamang po ay sapat na sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Nasa atin na po yung kanyang mga pangako. Kaya meron po tayong mga pangahawakan sa ating buhay. At tandaan ho natin kapatid, kasama ho natin ang Diyos. At lalong nahayag ang kanyang kapangyarihan sa mga ganitong sitwasyon na kung kailan tayo ay mahina. Kaya kapatid, sa oras pong ito, nais kong lagi natin tandaan ang kanyang mga pangako. Lagi nating isipin at lagi nating panghawakan ang kanyang mga salita sa ating buhay. Wala ho tayong ibang aasahan, kundi ang Diyos lamang sa ating buhay. Muli po natin itaas yung ating mga kamay bilang pagtanggap ng pagpapala at pangako ng Panginoon sa buhay po natin. At ating pong ilagay sa ating puso at isipan na kailanman ang Diyos ay hindi tayo pababayaan at hindi tayo iiwan. The Lord bless you with His peace, power, and prosperity. The Lord bless you with His gladness and grace. The Lord bless you with His holiness, humility, and healing. Tandaan ho natin mga kapatid, be strong, be at peace, and be thankful. Dahil ang Lord ang may kontrol ng lahat. Alam niya kung ano makakabuti sa atin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya at ibigay natin sa Kanya ang ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. And hopefully, see you. God bless.